Alam mo ba na kahit wala kang oven ay kayang-kaya mo ring makagawa ng no-bake lasagna sa bahay gamit lang ang iyong kawali? Hello mga kumare! For today's cravings ay gagawa tayo ng no-bake lasagna or lasagna sa kawali. Para sa ating first step, kakailanganin natin ng malaking kaserola at dito natin papakuluan yung tubig natin. Kailangan maraming tubig yung ilalagay natin dito at pakuluan natin sa high heat. Dahil lasagna yung gagawin natin, lasagna pasta yung gagamitin natin dito. Maglagay na tayo ng asin sa ating water at kapag kumukulo na yung tubig natin, doon natin isasalang yung ating lasagna pasta. Ihalo-halo natin paminsan-minsan para hindi magdikit-dikit yung pasta natin. Dito sa pasta na ginamit ko, 8 minutes lang at luto na siya perfectly at pag luto na siya ay i-drain lang natin at i-rinse ko lang siya with running water para hindi na siya maluto pa. Next ay gagawin na natin yung ating bechamel sauce or yung ating white sauce or cheese sauce. Kailangan natin dito ng 3 tablespoons ng butter or margarine at tutunawin lang natin yan, and once na matunaw na siya ay pwede na tayo maglagay ng ating all-purpose flour. Ang gamit ko dito ay relish. Ito kasing relish na all-purpose flour ay good na for baking at for cooking na din. Haluin lang natin hanggang sa mapansin natin na wala ng buo-buong harina dito sa ating mixture. Katapos ay pwede na nating i-combine yung ating evaporated milk o kaya fresh milk. Pwede rin dito yung iba't ibang klase ng mga milks katulad ng soy milk, almond milk, wag lang yung breast milk, Mars. At para sa mga katulad ko na hindi kompleto yung mga spices sa bahay, pwede kayong gumamit nitong relish all-in-one seasoning. 1/4 pack lang o kaya kahit a pinch lang, pwede na dito. Optional na ito pero maglalagay ako ng 1/4 teaspoon ng cinnamon powder, pero kung wala kayo nito, pwede nyo skip. Haluin natin ito na mabuti. Kailangan patuloy yung paghalo natin dito dahil mabilis itong lumapot. Kapag malapot na, ihalo na natin dito yung ating 3/4 bar ng cheese. Pwede yung easy melt, pwede rin yung hindi easy. Pagpatuloy lang ulit yung paghalo hanggang sa matunaw yung ating keso. At kapag tunaw na yung keso ninyo, ay pwede na natin itong hanguin at palamigin muna. Para naman sa ating red sauce, ilagay na natin sa ating kawali yung ating ground beef. Huwag na tayong maglagay ng mantika, hayaan lang nating lumabas yung sarili niyang mantika dito. Hinalo ko na din pala yung natitira nating relish all-in-one seasoning for additional flavor na din. At dahil frozen meat itong nabili ko, maglalagay ako ng beef cube para naman malasahan ko yung pagkabaka niya. Ito naman ay optional na, pwedeng meron, pwedeng wala. Maglalagay ako ng mga herbs katulad ng rosemary, pati na rin ng oregano. At syempre, hindi pwedeng mawala yung ating paminta. Nasa sa inyo na kung gaano kadami yan. Kapag lumabas na yung sariling mantika nitong ating karne, pwede na nating ihalo yung ating onion at garlic. Hayaan lang natin lumabas yung aroma ng ating onion at garlic, and then ihalo na natin dito yung ating tomato paste. Pag naghalo tayo ng tomato paste, ang tendency ay mas lalapot yung ating red sauce. Pero kung hindi nyo bet yung tomato paste, ay okay lang din naman. Dito naman, gumamit ako ng spaghetti sauce na pang 1 kilo, pero pwede rin dito yung tomato sauce. Kapag kumulo na yung ating red sauce, ay pwede na tayo mag-assemble at gumamit tayo ng panibagong kawali natin. I-layer lang natin yung mga sahog na ginawa natin. Una yung red sauce, tapos lagyan natin ng bechamel sauce, tapos i-layer din natin yung ating pasta. Tapos uulitin lang natin yung proseso na ito hanggang sa makagawa tayo ng 4 na layers. Dito sa recipe na ito ay hindi lang isang kawali ng lasagna ang magagawa mo, dahil hinati ko pa sa dalawa yung haba ng ating lasagna pasta dahil hindi siya kasya dito sa ating kawali. Siguro mga nasa 3 hanggang 4 na kawali ng lasagna ang magagawa mo dito. Para naman sa ating top layer, maglalagay pa ako ng easy melt na cheese sa taas, tapos maglalagay din tayo ng iba pang klase ng cheese kung anong available sa inyo, at herbs naman, pampaganda lang sa kanyang aesthetic. Takpan lang natin ito at lutuin natin sa pinakamahinang apoy hanggang sa mag-melt lang yung kanyang keso sa taas. Once na matunaw na yung keso sa taas, ay hayaan mo muna siyang magpahinga for 5 to 10 minutes bago mo siya hiwain para hindi magkakalas-kalas yung layers na ginawa mo. At ayan, ready na ang ating no-bake lasagna sa kawali. Sana yung nagustuhan nyo ang ating panibagong cravings. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!